Tayo mga content standard, performance standards, competencies, and then coded na po yung mga competencies natin. Kung saan, master nakita mo ako ng bubasa o code mo, learning strength 5, understanding the self and society, isa rin siya na content standard, performance standard na yun. And then before, ang atong PLP is kinder and grade 1. And then, natay lower elementary before, grades 2 to 3, advanced elementary 4 to 6, and junior high school 7 to 10. Whereas in the revised curriculum, ang tawag is pag-unawa sa sarili at lipunan. At meron na po tayong mga pamantayan sa learning strength, pamantayan sa bawat yugto, at meron na po tayong domain, pamantayang pangkilalaman, pamantayang pagganap, performance task, kasanayan pang pagkatuto, the learning competency. At saka meron na po tayong mga unpacked competencies. No need na si teacher ang mag-unpack because nandun na po siya sa curriculum guide natin. At meron na po siya contextualization para hindi na po mahihirapan si teacher kung anong assessment ang kanyang ibig. Anyway, the assessment nasa nanisulat sa curriculum guide is just a suggestion. Depende rin po sa inyo kung saan inyong pag-contextualize, depende sa inyong mga learners. Ano na siya mga... So sa atong pamantayan sa Learning Strength 5, makapaglapat ng kaalaman at may sa buhay ang mga pagpapahalaga sa sarili, pamilya, kapwa, komunidad, bansa at daigdig. Gamit ang biografiya, kasaysayan, kultura, karapatan at responsibilidad, pamumuno at pagsunod at ekonomiya tungo sa kabutihang panglahat. That is why, in Learning Strength 5, na siya ilalim ng mga core subject nga sa formal school, ikitang po na diri sa atong Learning Strength 5. For example, sa kasaysayan, biografiya, sa araling panlipunan, mga karapatan at responsibilidad, meron din po tayo doon sa GRC, sa ESP, edukasyon sa pagpapakatao. Meron din po tayo sa arts and culture, sa MAPI po, na-integrate na siya sa Learning Strength 5. Pamantayan sa bawat yugto, sa elementary, pag-unawa sa mga konsepto at pagpapahalaga tungkol sa sarili, pamilya, komunidad at bansa. So, ang context sa atong A&E Elementary sa Learning Strength 5, tama na siya sa bansa lang siya. Whereas in the junior high school, niabot na siya sa daigdig. So, mura na siyang ilang kalainan, ang ilang reference nila. Sa elementary, hanggang bansa lamang, whereas sa junior high school is hanggang sa daigdig. Ito, ang domain. Sa A&E Elementary, or tinatawag nating intermediate, meron siyang 4 na domain. So, galing sa sarili, pamilya, komunidad, at saka sa bansa. While in the junior high school, dalawa po kasi ang grupo ng junior high school, the upper intermediate, which is grades 7 and 8, and the provincial, which is grades 9 and 10. Sarili, pamilya, komunidad, bansa. Okay, klaro ba ang pagkakaiba sa domain? Ilan po ba ang domain ng A&E Elementary? 4. While 5 po sa junior high school. Sa mga pamilya naman, hindi na ito kung ano na siya ha, kaya ano naman na siya dito. Ano naman dito? Yan ang example, mga pamantayang pagganap. Okay, this one, backbone yun. During the 2019 ALSD, Total Basic Education Curriculum sa elementary, meron tayo 76 na mga learning competency. Whereas in the revised A&E, meron na po tayo 21 learning competency. At saka sa elementary, meron tayong 4 na domain. Ano-ano nga ba ang 4 na domain ng elementary? Sarili, kapwa, pamilya, kapwa, komunidad, bansa. So, this is distribution sa mga learning competency. Sa unang domain, sarili, may 3 learning competency. Sa pamilya, 5, komunidad, 6 sa bansa. Ito, a total of 21 learning competency. Ang tanong,
Kay kaunti na lang ang learning competency. So mas madali nga ba sa mga bata? Mas madali na lang. Like dito o yung mga gawin yung learning competency. Ano ang madali sa kanila, Sir Dave? Because just Focus siya parang sa activity. Ang activity siya na parang Okay. Mas dali ang ginoon kay 21 learning competency naman ako lang kung nga mo kasi bata. depende yun. Magdepende yun gahapon sa learners. Wala na siya libanin. Ano kay 21 learning competency? Sa una ko yung nagandi ang pastor yung sa Mr. Bob, isa ko 76 ka learning competency before. And then wala pa na human naka-exam na dahil kung nagkakagyan ko rin sa ano. Yan na. Yan na. Wala pa galing ang yan ito ang talan ng mga 76 ka learning competency sa elementary. How about sa junior high school? From 184, nagiging 27 na lang, 27 ang mga learning competency at may 5 domain. So ngayon, mas madali na ba? Depende nga po, sir. Depende nga po kung Sunod ang Hindi sa bata. depende nga po sa learner, depende nga po sa teacher niya. Hindi para sa una nga, kita lang magbuo picture kung saan akong dalawang ng module dito sa mga bata. Ay, nalang pa sa inyo, kailangan ako tao pantay devotion. Kami kinaman ni, sa ako sa inyo kinaman ni, ginasunod, kinaroon na si Mana, mauli siya ng mga learning competency, mauli siya ng mga, mauli siya ng learning strand with learning competency, karoon kasi na lang na inana, ako dito guided na na. Parehas ko siya ng utak-atak na na, para dito ka na. Kasi sa ulo kayo, dailahin na siya. Dailahin na yan. So magato sa CLCC, pero kita na namin na patas ni Billion Hour Assessment sa quarterly, patas sa tangay, ako naman yung mga ginagawa. Sige, palayon ka. So, the distribution of the learning competency, so from 27. Dahil ang competency sa one na upper intermediate sa professional, pero same ang number na 27 ka. Usually sa proficient, kung nag-level 4 siya na rin, usually sa upper intermediate kay level 2 po siya. Pero ang pangutaan na, ang examan sa bata kay junior high school man, wala pa siya naging mag-exam siya o upper intermediate or mag-exam po siya proficient also. Make sure na inyong gihatag ng mga activities is na siya sa proficient po dahil. Okay, may pangutaan na? Nakano ba mga pagbabago? Okay. So, muna na siya. So, the competency level, sa intermediate sa elementary, ang mag-aaral ay natututo ng mga pangunahing konsepto sa sariling pagkakilanlan at mga pangunahing aspeto ng lipunan tulad ng pamilya, komunidad at kultura. At while sa upper intermediate, nakapagbibigay ng mga halimbawa at ng mga issue tulad ng diskriminasyon, edukasyon at kalusugan at kung paano ito nakakaapekto sa lipunan. While the provision group nagmumungkahin na ang mag-aaral. Nakita ninyo ang iyang spiral na kuhay? Ikan sa sayon, medyo diba? Sample lang siya, na siya uka. So, wala na tayo pangutanan. So, the substantial alignment, hinala ang katong 2019 at saka enhance dayon. Ang pinaka-important is de-merge ang mga kasanayang pangpagkatuto. Hinala. Sige. This is the example na de-merge ang i-adapt. I mean, i-adapt ang previous katong sa karaan pa ng mga competitors. Okay, diretso na ta sa, ay hindi na mga sample na siya sa kuan. Okay, sa intermediate level mo itong curriculum. Ako balikan ko isa na. Kaya siya muling daan sa 2019, yung mga coded na na. Pwede siya sa elementary, advanced elementary, junior high school. Whereas, in the new curriculum, ang intermediate level, ang elementary na ang iyang learning competency, gi-unpack po tayo siya. Kung level 2 siya, naraan level 2 na po yung level 1 pa. Yung differentiated instruction, hindi na na mo'y guide ka, kung sa activity ka na siya ang
ang level 1 sa iyong learning competency. And then, katong sa contextualization, para dili na po magproblema si teacher kung sa iyang ingatan. That's sa elementary. For junior high school, okay. Nabutang sa junior high school ang upper intermediate o sa proficient. Nagyan po example sa gi-unpack niya, nagkanik sa proficient niya, that's level 4 sa Bloom's taxonomy, unang L4. Ano yung kailan larawan, naara siya sa level 2. So para kuha siya, spiral, from level 1 para sa level 2 para ma-reach mo ang pinakataas ng learning competency. And then, meron na po tayong example na contextualization. Hindi naging magproblema si teacher kung sa ang inatag nga assessment ani nga learning competency. May tanong? Wala na. Very good. So, hindi na lang ta. Mga ano lang siya na bakit sa iyo nalaman ano ang nakikitang pagbabago? Yes sir. Nakikitang pagbabago. Dili ta una. Nabay nakita ng pagbabago? Level. Sir. Ano ng leveling din na learning competency siya level. One of the pagbabago na nakita for revised curriculum under LS 5 is Usap sa unang level Amerika. then mas Element. Thank you. Last one. Dili pa. Last one, ma'am. Mga nakikitang pagbabago? Magandang umaga sa lahat. Then, Ang nakita kong pagbabago advanced sa elementary LS5 school. mas enhance sa curriculum Lower is advanced. hindi congested na yung yung mga competencies. Medyo pinahigit siya. Thank you so much. But dito lang letters here from this daily notes. The lower karon in intermediate proficient knowledge. Intermediate Intermediate. and proficient. Ano man lang, sabi sa mga ay sa Level. No, Ang elementary intermediate kay Amerika. intermediate ang elementary. Oh. Ang upper intermediate is 7-8, ang proficient Proficient is is 9-10. Ang K1 is Belpin. K stage 2 is Elementary ang 3. Dali, ang 1 is Belpin. Ang 4, 5, 6, 2. 1 to 2, Belpin. K stage 1. Ang K stage 3 high school. Ang 4 is high school. Ay, grade it. Grade 2. Grade 1 to 4. Grade 1 to 3 ang BLP, K stage 1. Ang K stage 2, 4, 5, 6. Like K stage 3 is high school. Ang K stage 4 is senior high school. Ako sa mga doktor, hindi pa ko ito. Sa mga dapat ang di pa ba doon tayo katong nabasa na. Ay, ikan siya ka ito, no? Ano? Laki. She's receiving like 50,000 a month. Ako wala yung Intermediate, upper intermediate, proficient. Dito tayo na ikan. And then she will stop for 2 years and she will be 16 because of her visa.